Pero isa po sa mga naging kapansin-pansin, ang Senate President Sherwin Gatchalian ay hindi po siya ang umaktong presiding officer. Ano ba nangyari kayo ng umaga, Nelson? Kasi po nagkaroon ng botohan dahil ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may nauna nila silang ginawang pagbabago sa rules tungkol dito sa ginaganap na impeachment. Kung saan nakalagay doon na ang Senate President ay pwedeng pumili ang Senado ng magiging presiding officer sa impeachment na ito. Na unang-una ay tinutulan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Yes. Tinutulan din ni Senador Pia Cayetano. At sinasabi nila na ito ay labag sa konstitusyon dahil sa konstitusyon, bagamat ang nakalagay ay kapag ka presidente ng Pilipinas ang ihaharap sa impeachment, ang presiding officer ay ang Chief Justice. Chief Justice ng Supreme Court. Hindi raw malinaw naman kung sino kapag ka hindi presidente ng Pilipinas. Basta ang nakalagay doon, hindi na Chief Justice. Ganon. Oo, pero sabi nila, kasi nakalagay naman sa pag-uusap ng mga framers ng Constitution na hindi na nga nila binago dahil nagkakaintindihan nila na in all other impeachment case, aside from the President of the Philippines, ang presiding officer, yung Senate President. At ganyan ang mga nangyari sa mga naunang impeachment trial. At yun po yung pinagtalunan nila. Kaya nadaan po sa botohan, ang nangyari ay mas marami ang bumoto. Doon sa, actually ito ay naging labanan na lang ng majority at minority. Yes, Majority po, 12 sila dahil si Senador Escudero ay hindi na siya bumoto dahil siya yung ibinoboto na presiding officer. 12 kontra sa 8 na lamang. Dapat kasi dyan, kung nandyan si Senador Marcoleta, siyam. Yan. Kung Senador nandyan Jinggoy Estrada, si Jinggoy, 10. At kung nandyan si Bato, 11. Kung umattend din si Senador Mark Cabillar, 12 sana. Magiging tabla. May andyan yata parang nakita ko Senator Mark Villar? Sa bilangan na ginawa nila. Okay. Kaya lang, mga kababayan, ano din kinu-question din nila. Kasi yung pagbabago ng Senate rules, kasi may nauna ng rules na may nauna na pong rules ukol sa bagay na ito. At ang pagbabago ng Senate rules sa impeachment, dapat niya ito nagpatawag ng special session, hindi sa pagkakataong ito. Nangyari na po yan. Sabi nga po natin, alam niyo naman ng Senado, majority wins yan, majority rule. Kung sino ang, kapag meron na po nag-motion na let's divide the house, yun ang makapangyayari. Yes. Ayun, At natupad nga po, ang kaganapan ay naging presiding officer po ng impeachment court, Senador Chis Escudero. Pero habang nagpipreside, napansin ng marami, Nelson, hindi naman bumaba. Ganun talaga. Ganun. Kasi noong panahon ni Erap Estrada, presidente siya noon, ang presiding officer ay si Justice Davide. Justice. Nandun din nakaupo yung Senate President. Pero sabihin, doon kasi dalawa silang nakaupo. At saka may nandun din. May papel din kasi abogado rin si Nenay Pimentel ng time na yun bilang siya ng Senate President. Ito naman. Dito kasi napansin ng marami, parang naging stenographer. Ano yung cost cutting? Kasi ang budget ng Senado per day, 25 million per day. Magkano ba yung hinahabol nila dito sa impeachment case? Magkano ba yung 612 million daw ata. Doon sa confidential fund. Teka, ilang araw ba yung impeachment? Ay, marami, matagal daw ito, mga 90 days plus daw ito. 25 million times 90 days equals 2.25 billion. Ganon. Ang gagastusin, makakahabuli natin 600 million. Kailangan mag-cost cutting. Kasi luging-lugi.
So, kailangan ng stenographer. di dalawang sweldo ni Senate President Hindi dito. nga, cost-cutting nga eh. Ganon. Isa lang siya. Senate President lang, baba, hindi sa pagiging stenographer. Hindi. Ano lang yan? Cost-cutting nga. Ayun, well, kung ngayon ang pasa ninyo, di wala tayong magagawa. Napansin lang naman ng ating mga viewers, ng ating mga kababayan. Hindi nga natin masisi dahil nga mahirap nga. Kung hindi ka abogado. Kaya ang sabi nga ni Senador Robin Padilla kanina, nung nagsalita siya, ganun pala naman. Hindi ba si Senador Escudero nga ang gusto natin maging Senate President noon? Bakit yung pa tinanggal? Kinukumbinsi nga niya nila ako na lumipat sa majority, sabi niya. Pero ang gusto ko si Escudero. Sabi niya, papayag lang ako lumipat sa majority kung ang ilalagay ninyo, aking kababayan, isang Bicolano, Senate President Chis Escudero. Ayun. Hindi naman kayo pumayag, pero ngayon siya ang presiding officer. Sana wala na sana tayong problemang wala mahaba. Wala na sanang question. Kung siya na yung Senate President, dahil siya na rin ang presiding officer. Ayun. Kaya lang, hindi nga po nagkaganon, kaya binago nila ang rule of the game. Ayan. At ang sabi naman nila, Jen, kung ito ay itutulad mo sa isang basketball game, finals na to eh. Di ba, finals na kasi pagka kung sinong dito parang champion, yun ang magiging champion. Katapusan mo na Kaya kailangan, pagka finals, huwag mong paglalaruin, ang star player na kalaban mo. Di ba? Lahat yan, hahanapan mo ng yan. Baka mali ang birth certificate niyan, baka pinababa ang edad o kaya pinatanda, etc. Kaya ang nangyari po, kaninang umaga, kulong si Senador Marcoleta. Ayun. Kaya kanina, wala masyadong tumatayo. Magkapatid na lang na Cayetano eh. Sila ang mga abogado sa pangyayari sa ito, no? Ayan nga po ang nangyari. So ngayon ay malinaw na ang motibasyon kung bakit yung petsa ng pag-aresto ay pwede namang mamaya. Di ba? Kasi kung aarestuhin mo, pwede namang, sige, ma-attend muna kayo ng first day of trial. First day ng hearing. Wala meron talagang sa tingin ng iba na mga kababayan natin, yung timing planado, no? Ay planado para kahit isang beses lang, kahit isang segundo, ay hindi makapag-participate sa impeachment trial. Ayun. Pero meron naman nagpabalat bunga. Sino? Sana naman seryoso. Sabi nagpabalat bunga na nagsabing sana ay makita natin si Senador Marcoleta na nakikibahagi sa impeachment trial kahit sa monitor man lamang. Anong ibig sabihin? Sabihin makaparticipate dyan kahit via Zoom man lamang siguro. Manonood. Manonood. Pero ang sabi naman ng Senador Robin Padilla, hindi papuntahin na natin dito. Para makapag-observe man lamang. Pero kung sabi ko, mapupuntahin niya, hindi lamang observer. Mag-participate na talaga. Diba? Pinapunta niya na yun. Palagay ko, walang mangyayari At nananatili naman siyang senador pa rin. Walang mangyayari sa na yan. Ayun. Masisira nga yung, bakit mo pa pinukulong to? Kung papayagan mo rin naman, di ba? Ayun. Yun nga po ang sitwasyon sa kasalukuyan. Dalawang mainit na issue po na atin nung tinututukan sa araw na ito. Yes. Actually, dapat yan, Nelson, sa itong Lunes na ito, parang mayroon malalaking balita. Hindi naman pala. Yung kay Alex Ayala kahapon pa yun, Yun, maganda na sana ang bungad ng Lunes natin kasi masaya tayo sa nangyari kay Alex Ayala. Bagamat mayroon pang isang malungkot naman sa larangan din ng sports, yung pagkatalo ng Gilas Pilipinas, Yan ang bumungad sa atin, Pero ito na nga po, magang-maga ay iusapin sa Sandigan Bayan at ngayong hapon po naman ay yung impeachment trial diyan po sa Senado. Ayun. Eto dyan ang sinasabi ng